Ang ilan sa atin nagmamahal para mabawasan ng stress. Pero may ilan din na sa kasamaang palad, iiwan kang heartbroken. Okay lang sana kaso sa iba may panloloko at pagbabanta pang nagaganap. Ang kwento ni alias Andrea tungkol sa pambablackmail ng kanyang dating kasintahan na isang Nigerian na ipapakalat umano ang maseselan nilang videos kung hindi siya magbibigay ng pera. Yan ang kwentong Tatak Public Affairs ni Emil Sumangil sa Resibo. November 2023 nang makilala ni alias Andrea, 40 anyos, si Nicholas Obidigwe, isang Nigerian national na naninirahan sa Pilipinas. Pagka nag-i-e-bike ako, parang meron na ako nakikitang, ay may naglilipat. Hanggang sa pinakilala na lang siya sa akin nung mga kakilala ko rin. Nung una, nagbabanding-banding kami hanggang sa dumating na sa punto na naging official. Ang kanilang relasyon naging ikangay smooth as sailing pero di nagtagal, dumaan sa rough patch ang kanilang pagsasama. Huwag daw akong magagalit kapag meron ako nakita na meron siyang kachat na iba. Hanggang sa nagbunga ang kanilang pagsasama pero si Nicholas ayaw maging daddy. Dala raw ng labis na stress, nakunan si Andrea sa kanyang dinadala. Nagdesisyon si Andrea na makipag-iwalay na sa kanyang foreigner boyfriend. Pero imbis na ibigay ni Nicholas ang kalayaan ni Andrea, nagsimulang hut-hutan ni Nicholas si Andrea kapalit na hindi nito ipagkakalat ang kanilang maseselang larawan at videos. Sabi niya meron daw siyang mga videos. Bumiyahe ang National Bureau of Investigation, Cybercrime Division patungong Imus, Cavite. Sa subdivision na ito, 2 Nigerian nationals ang kanilang dinatnan. Napag-alamang sangkot di umano si Nicholas sa tinatawag na 419 scam na sinimulan ng isang grupo na Yahoo Boys. Mariing itinanggi ng mga nahuling suspect ang inireklamong extortion ni Andrea. I wonder why she's framing all these things. She is saying that you were threatening I am not threatening her. Itinanggi rin ni Nicholas ang naging relasyon nila ni Andrea. Nothing happened between you two. Nothing, not a relationship. No relationship. Pero matapos pabulaanan ang relasyon nila ni Andrea noon, ibinunyag ng kaibigan ni Nicholas ang katotohanan. So you're aware that they have a relationship before? Yeah. Kasalukuyan silang nakaharap sa mga kasong robbery, extortion, grave coercion, violation of RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children in relation to RA 10175 or the Anti-Cybercrime Law. Meron kaming protocol na kapag foreigner yung involved, i-turn over namin sa immigration after ng process rito yung kaso niya. Matapos maaresto ang dating nobyo, malalagay na rin daw sa tahimik ang isip ni Andrea. Sana'y magsilbi raw itong aral sa mga kapwa Pilipina na maging maingat sa papasuking relasyon, lalong-lalo na sa panahon ngayon.